Umaangal ang mga rider dahil sa patakaran sa motorcycle lane. Ngayong ipinatutupad na ang No Contact Apprehension o NCAP. Daing ng ilan sa kanila, mapanganib daw ang kanilang biyahe dahil siksikan sila sa iisang lane. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Wala halos motorsiklong lumalabas ng kanilang lane sa Commonwealth Avenue sa takot na may ispatan sa No Contact Apprehension. Kaya kahit siksikan, tiis na lang sila sa loob ng iisang motorcycle lane. Pero hinaing ng ilang rider groups, alanganin ang lagay nila sa ganitong sitwasyon. Hindi lang dahil sa dami ng motor sa isang makitid na espasyo, kundi dahil sa humaba rin nilang travel time. Nadagdagan sila ng more than 60 minutes travel time during rush hour, naging mas delikado para sa kanila yung MC lane because of yung siksikan. Ginawang sardinas, parang sardinas. 5 hanggang 6 na riders nga raw ang magkakadikit sa isang lane tuwing rush hour. Paliwanag naman ng MMDA. Mismo mga motorcycle groups din ang unang nagsulong ng dedicated motorcycle lanes. Pero nananatili silang bukas sa mga rekomendasyon para mapaigting ang kaligtasan sa kalsada. Para hindi tayo magsiksikan, hindi tayo maging safe. Kung yung MC lane gusto nyong tingin sa tatlo para maayos po yung hindi pakarin po dagdag sa speed ninyo. Exempted naman sa MC lane sa mga big bikes o ang may displacement na 400cc pataas. Dahil sa bigat at init ng makina, maaaring mag-overheat kung mababad sa traffic. At kapag natumba, pwede rin ito makadamay ng iba. Una-unan, very unsafe na magtabi-tabi tayo sa maliit na lane, sa isang lane. Kayo ang mahihirapan, promise, hindi kami. Kasi una-una, ayaw nyo na bumagsak kami sa inyo. Magdodomino effect tayo sa kalsada. Hindi lang basta lane ang usapan, kundi buhay. Kaya habang patuloy ang debate tungkol sa NCAP at motorcycle lanes, isa ang dapat tandaan. Ang ligtas na pag-uwi ay pananagutan ng bawat isa sa kalsada. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang motorcycle lanes kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, gaano raw ba kalaki ang pagbabago sa travel time, no? Kapag dumadaan sila dyan sa motorcycle lane at ipinatutupad ng NCAP. Actually, Di sila pwedeng lumabas sa linya. Actually, hindi naman sila, bawal sila lumabas ng linya dahil yun nga, mahuhuli sila. No? Pero ayon naman sa MMDA, pwede naman sila lumabas pero babalik din dito sa motorcycle lane. Kaya ano assurance na hindi sila mag-violate? Yun nga, may NCAP cameras eh. Ayun nga, Pops, no? Pero sabi naman nila, merong manual reviews muna. And ito, dagdag na rin natin, Pops, around 60 minutes yung nadadagdag daw doon sa travel time ng mga riders. So, kung dati, half an hour lang, nagiging 1.5 hours yung biyahe. So, malaking bagay para sa kanila. Siyempre, itong mga riders na ito, babad sa init, babad sa exposure, lalo na pag umulan. No? So, talagang nararamdaman nila yung epekto nung matagal na travel time, Pops. Hindi lang yon, Ivan. Ang pinakamalaking epekto ng travel time yung kanilang hanap buhay na apektuhan. Imbis na halimbawa, 3 o 5 kliyente o ang mapagsisilbihan nila, syempre, kumakaunti yan dahil mahaba yung panahon na ginugugol nila dito sa traffic. Ano ang reaksyon ng mga riders sa sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes dun sa hatiin sa 3 ang motorcycle lanes? Pops, ito suggestion lang naman to, no? Kasi yung ating yung proposal talaga ng MMDA is tapyasan talagang yung bicycle lane at itong matatapyas sa bicycle lane is pwedeng i-convert as an additional na motorcycle lane, no? Pero pinag-aaralan pa nila, titignan pa nila kung ito ba is for exclusive lang for TNVS riders or pwede na rin kahit yung mga regular or mga private motorcycles na doon dumaan, no? Pero karamihan sa kanila parang naisip nila, pwede pala yun, bakit hindi ginagawa? No, pero yun nga, no, Pops, kailangan muna kasing makipag-coordinate ng MMDA sa iba't ibang government organizations bago nga ma-implement or kung ma-implement itong bagay na ito, Pops. Ivan, maliban dyan, meron pa bang ipresentang solusyon ang mga motorcycle riders dito sa MMDA? Actually, Pops, talagang marami silang suggestions, pero yung parang sa kanila, yung main thing talaga, no, Pops J, is yung pagkakaroon ng dagdag or additional space for them, no? And yun nga, yun yung talagang main talaga doon na yun din yung nakita ng MMDA na additional lanes baka posibleng mas makabawas to doon sa travel time nga no na naranasan na nadagdagan yung dito sa ating mga riders, Pops J.
Ivan, maliban dun sa yung napahabang travel time ng mga motorsiklo sa motorcycle lane, yung safety ba na-establish during the forum? Actually, Dahil may namatay na dyan, di ba, sa motorcycle lane. Tama ka dyan, Popsi, no? Unfortunately, meron na nga casualty na nahagip ng bus, no, dahil habang nandito siya sa loob ng motorcycle dahil nagsisiksikan yung mga motor, di ba? Tama ka dyan, Pops J, no? Unfortunately, meron ng ganon, kaya mas nilalaban ng mga rider groups natin na baka luwagan or magkaroon ng additional lanes para hindi na lahat siksikan. Kasi during rush hour daw, Pops J, 5 or 6 motorcycles yung nasa isang linya. Dikit-dikit. Dikit-dikit. And unfortunately, pag yung isa doon natumba, sunod-sunod na yun. Magkakaroon ng domino effect, Pops J. Ayun. Ivan, sa ngayon, paano raw ang ginagawa ng mga rider para masigurong ligtas sila sa biyahe? Of course, Pops J, unang-una, pinaplan na yung kanilang mga ruta. No, dahil napaka-importante ng planning ng mga ruta. Of course, syempre, yung pagsusuot ng proper riding equipment, no? Helmet, jacket, pants, sapatos, no, na very, very important. No, and Pops J, syempre, of course, yung isa iba is awareness sa paligid. No, since yun nga, very exposed sila sa iba't ibang sasakyan or sa kapwa rider, talagang aware sila dapat doon sa kanilang surrounding. So yun yung mga tinitingnan ng ibang mga riders, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.